Usapang realidad muna tayo. Usapang totoo at napakahalagang usapan. Ito ay sarili kong opinyon mula sa aking karanasan, mga nakikita na pangyayari sa totoong buhay. Totoo man na may kasabihan tayo na ang nakalipas ay hindi na pwedeng magbago dahil nakalipas na at nangyayari na ang mga yun. Pero ako'y naniniwala na pwede nating baguhin ang takbo ng hinaharap o ang takbo ng kinabukasan sa pamamagitan ng pagtuklas o pagsaliksik sa mga bagay na nangyayari na para maging gabay ito para mabago natin ang hinaharap. Halos may ilang taon na ang nakalipas nang dumating ako dito sa Maynila. Tandang-tanda ko pa ang mga panahon na daladala ko ang aking mga pangarap sa mga panahon na yon. Dumating ako sa Manila bilang isang malusog, walang sakit at isang masayahing tao. Dulot ng kahirapan at sa mga pangarap ko para sa aking pamilya, tiniis ko ang mapalayo sa kanila. Sa pag-asang balang araw may bigay ko sa kanila ang magandang buhay at magandang kinabukasan. Lumipas ang maraming taon sa pakikipagsapalaran, hindi ko namalayan ang bilis ng paglipas ng panahon nito. Napakaraming maganda at hindi magandang nangyayari sa aking buhay dito sa lugar na ito. Ngayon na ikaw na nanonood, tapusin mo ang video na ito. Gusto kong iparating sa iyo ang realidad dito sa lugar ng Manila. Sikapin mo lang na matapos ang video na ito at kung maaari, tulungan mo ako na may share ang video na ito para makita ng ibang kapwa natin na nangangarap tulad ko. Ang Maynila ay sentro ng kalakalan. Oo, halos lahat ng mga oportunidad nandito sa Manila. Ang sarap pakinggan, di ba? Sa mga hindi pa nakapunta at nagbabalak pa lang na pumunta dito, hindi po ganyan kadali dito. Bago ka pumunta dito, mas mabuting mag-isip ka ng ilang bisis o magtanong ka sa mga totoong nandito na sa lugar na ito. Huwag kang magkamali na magdesisyon kasi ang lugar na ito ay para bagang may magnet na kung makarating ka dito, mahihirapan ka nang makauwi sa probinsya. Huwag kang magkamaling magdesisyon na iwanan mo ang iyong mga magulang, kapatid, pamilya para makipagsapalaran ka sa lugar na ito. Baka matulad ka sa akin na sobrang nanghihinayang sa mga panahon na nakalipas na hindi ko nakasama ang aking magulang, kapatid, pamilya at anak. Pero wala na akong magagawa. Nandito na rin ako. Kumbaga nabasa na ako. Kaya kailangan ko ng maligo. Kahit sinabi ko sa sarili ko, lumaban ka, kaya natin to. May panahon pa tayo, ikaw lang ang kakampi ko. Pero hindi ko maiwasan na mag-isip na kung saan ba talaga ako dalhin ng panahon. Oo, Manila. Ang sarap pakinggan na malaki ang sahod mo dito. Ang sarap pakinggan na sabi ng kapitbahay mo, hayahay ka na dahil nakarating ka na sa Maynila. At nakapagtrabaho ka na, kumikita ka na at iniisip nila na mayaman ka na. Pero ang lahat ng yan ay hindi totoo. Kung meron mang nangyayaring ganyan, sobrang baba lang ng porsyento. Yes, may mga yumaman dito sa Manila na nag-umpisa sa wala tulad sa atin. Pero nagdidepende ito kung ano ang pasya mo sa lugar na ito. Kung pupunta ka dito para magnegosyo, pues kung may puhunan ka, masasabi kong may chance ka. Pero kung pupunta ka dito, bit-bit ang kapiranggot ng papel galing sa napagtapos mong kurso, ihanda mo na ang sarili mo sa realidad dito sa lugar na ito. Hindi kita dinidiscourage. Sinabi ko lang sa iyo ang totoo sa lugar na ito. Gusto kong malaman mo na marami na ang sumubok dito pero bigo sila. Kasi ang katotohanan dito, kung pupunta ka lang naman para magtrabaho, tulad ng sabi ko, ihanda mo na mabuti ang sarili mo. At sana makapagtrabaho ka ng mas malaki pa sa minimum na sahod dito kasi kung hindi, masisigurado ko sa iyo na mahihirapan ka talaga. Hindi lang pisikal, pati mental mo madadamay na. Bakit? Ang minimum na sahod dito sa Maynila, hindi yan magkasya sa gastusin mo kahit sa sarili mo lang. Dahil malaki ang porsyento ng mga kapwa ko na nakarating dito sa Maynila na nag-iba ang lifestyle na siya pa ang dagdag dahilan para mas maging mahirap ka pa. Kapag nandito ka na, mamimiss mo na ang mga maliwalas na hangin na bigay ng kalikasan nung nasa probinsya ka pa. Dahil dito, tanging usok na lang palagi ang maaamoy mo bawat araw-araw ng buhay mo. Mamimiss mo na ang mga gulay na kinakain mo nung nasa probinsya ka pa. Dahil dito, hindi ka na makakain ng mga preskong gulay na tulad ng kinakain mo. Mamimiss mo ang iyong maayos na higaan nung nasa probinsya ka pa. Dahil pagdating mo dito, magtitiis ka na mangupahan ka sa maliit na kwarto o silid para makatipid ka.
mga kwartong walang bintana. Mamimiss mo ang mga pagkaing preskong isda dahil kapag nandito ka na, hindi mo na ito matitikman pa. Mamimiss mo ang mga magulang mo, lahat mamimiss mo sila. At ito pa ang pinakamasakit na realidad dito sa lugar na ito. Kaya sinabi kong kung gusto mong mabuhay ng matagal sa mundong ito, huwag ka nang pumunta dito. Dahil sa nakikita ko ang mga nangyayari dito, ang mga nangyayari sa mga tao dito o sa mga kaibigan ko, ang iikli lang ng kanilang buhay. 40 plus lang yung iba na mamatay na. Nagkakasakit ng mga sakit na nakukuha sa mga kinakain araw-araw. Mga pagkain na walang sustansya, pero no choice ka dahil kailangan mong kumain para mabuhay ka. Bakit? Kasi pag dumating ka sa lugar na ito, kapag nakapagtrabaho ka na, pinapaniwala mo na ngayon ang iyong sarili na busy ka na. Di ka na makapag-exercise, madalas ka nang kumain ng mga fast food, mga pagkain na papaikli ng buhay. Nahiligan mo ng kumain ng matatamis at maaalat na mabibili mo lang sa kali. Mahiligan mo ng kumain ng mga frozen food na nangunguna sa dahilan sa pagkakasakit ng tao dahil sa klase-klaseng preservative na halo sa mga pagkain na ito. Dahil nga busy ka na, wala ka ng oras magluto dahil pagod ka na sa trabaho at biyahe. Lahat gusto mo nang madaliin. Ang tanging magagawa mo na lang sana sa katawan mo ay ang maayos sana na tulog. Pero minsan kakapusin ka na rin ito. Bukod pa dyan, yung araw-araw na paglanghap mo ng usok ay daig mo pa ang nagbibisyo ng sigarilyo. Lahat ng ito ay may malaking epekto sa magiging buhay mo dito. Kaya marami dito ang nagkakasakit dahilan ng pag-ikli ng kanilang buhay. Kaya ko ginawa ang video na ito para maging aware ka kung sakali. Dahil naranasan ko na ang mga bagay na ito ngayon sa totoong buhay ko. Lahat ng mga bagay ngayon na hindi ko nagawa, na ginagawa ko noon sa probinsya ay namimiss ko na ng sobra. Ang ikli lang ng buhay natin, mayaman ka man o mahirap, dapat maging happy tayo kasama ang ating pamilya, mga anak, magulang. Kaya kung may paraan ka pa dyan sa lugar nyo, huwag ka nang makipagsapalaran sa lugar na malayo sa pamilya mo. Sayang ang oras, panahon. Kung bigyan ako ng pagkakataon na guminhawa sa buhay, gusto kong balikan ang buhay na tahimik na malayo sa maraming bahay, malayo sa maraming sasakyan, mamuhay kasama ang pamilya. Kasi para sa akin, ako'y naniniwala na may mga lugar pa sa ngayon sa Pilipinas na may nabubuhay na walang anumang pera. Kung hindi nabubuhay sila sa bigay ng kalikasan sa kapaligiran. Ang video na ito ay aking opinion lamang. Ikaw pa rin ang masusunod sa buhay mo. Pero sana may makukuha ka man lang na kahit kunting aral na pwede mong gamitin sa totoong buhay. Maraming salamat. Sana matulungan mo akong ma-share ang video na ito. Paalam.